Sa inyo pong pagsusuri ba, um, ano yung pinakamalaking, nagpapahirap pagdating po sa pagpapatupad ng juvenile justice law sa mga, kabataan, sabihin po natin na kabataang nasasangkot din po sa mga mabibigat po na krimen, Sir Melchor? Hindi, una, isang malaking isang komunidad at ito'y obligasyon ng gobyerno, ng komunidad, ng mga magulang at ng eskwelahan, sir, sa kabuuan. Mahirap, alimbawa, sa loob ng eskwelahan, kapag crowded yung mga bata, ang mga nasa classroom 50 to 60, sir, tataas ang bullying dyan. At kapag mataas yung bullying, sir, at may mga naabuso, definitely mas malaking chance na may magkaroon maulit-ulit yung ganitong sitwasyon. So anong punto ko, sir? Ang isang solusyon is palitin yung class size ng mga bata. Pangalawa, sir, pag pinaral nyo rin, wala rin yung mga eskwelahan natin, sir, ay wala ding tinatawag nating mga guidance counselor. Kulang na kulang tayo sa guidance counselor. Katunayan, may 4,000 lang ho tayo sa buong bansa. Tapos meron hong pong 4,000 plus na hindi pa unfilled pa. Batay sa mismong international recommendation, dapat ang Pilipinas, batay sa kanyang bilang ng kanyang mga estudyante, dapat 50,000 yung ating mga guidance counselor. So malaki ho yung problema. Pangalawa, yung krimen kasi, sir, at yung iba pang mga tip of the bird lang yan, sir, kasi malaking factor din kahirapan, malaking factor din dapat nasuri ano ang sitwasyon ng mga bata, sila ba ay nakaranas ng pang-aabuso, at kapag nakaranas sila ay naabuso, definitely, sir, ang tendency mang abuso din. Tapos yung sitwasyon na tinatawag nating broken family at maraming iba pa. So, sir, ang pinupunto ko, holistic dapat nating tingnan yung problema. May totoo, aminado tayo na mayroong problema. Pero ano, sir, ang pinakamadaling solusyon diyan, sabihin natin, at pinakatamad na solusyon ay ang ibaba yung minimum of yung age of criminal liability. Yun yung pinakatamad na solusyon. Pero yung pinaka-solusyon na marami is maraming dapat trabahuin. Una, paliitin natin ang class size sa eskwelahan, involve natin ang mga magulang, paramihin natin ang mga guidance counselor kasi sa mental health problem din ito. At lumalala yung mental health problem. Kasama din yan, at least magkaroon ng tinatawag din natin ng regulation sa usapin ng access ng kabataan sa internet at iba pang mga laro at iba pa. Hindi ko sinasabing iban, sir, kasi hindi rin maganda ito. Magkaroon lang ng tinatawag nating digital literacy at magkaroon lang ng tinatawag nating self-regulation tayo kung paano yung paggamit. At least magkaroon ng access sa mga games na hindi nakakatulong sa bata. Pero batay sa pag-aaral, sir, kahit ma-involve pa sila rito sa dulo, kinakailangan lang din talaga na meron silang tamang paggabay. Kasi kung lumalabas, sir, pag tinignan nyo yung profile ng bata, yung isang bata daw, loner ito. Yung isa naman, repeater sa klase. Tapos nabubuli daw. Okay, factor na yan. Tapos may access pa sa baril. Tapos maluwag pa sa school na nakakapasok. So, samut-sari yung dahilan ng problema. Ako, ugatin ho natin yung problema. Pero sa ngayon, kinakailangan din natin sila, sir, na una ay alalayan yung mga pamilya ng mga biktima. Siguraduhin na makakamit nilang hustisya. Siguraduhin na itong dalawang bata na ito mapapanagot sa kanilang, kasi hindi pa pwede, sir, na hindi sila mapanagot. Naintindihan natin yung 14 years old hindi makakasuhan ng kasong kriminal, pero dapat pa rin siyang mamanagot ito sa Bahay Pag-asa sa intensive intervention ng DSWD at maraming iba pa. Dito naman, sir,